Hello guys, kamusta kayong lahat? So ngayong araw guys ay napagdesisyonan ng team na mag-landscape sa harapan ng ating bahay. So isa sa mga dahilan kaya tayo magla-landscape nito ay medyo may kamahalan yung sinisingil sa atin ng isang landscaper company. So kayang-kaya naman natin to. Ayan, handa na rin ang ating mga bermuda. So tara, samahan nyo ako guys. At sa total guys nga pala na 60 square meter ay sinisingil tayo dito ng isang landscaping company ng 100,000 pesos. Kaya nagdesisyon na rin ako na ako na lang, ang team ko na lang ang gumawa nito. At palagay ko naman ay hindi masyadong mahirap at may konting experience naman tayo sa pagla-landscape. At yun na rin yung makatipid tayo ng malaki. Ang discarding gagawin natin dito guys, since bermuda ang ating itatanim, ay nagdesisyon na akong latagan muna ng buhangin ang pangilalim na lupa. Since sa experience ko, mas maganda ang bermuda kapag may halong buhangin ang lupa. Sa unahan. Tapos na natin guys lagyan ng buhangin. So nilagyan ko na rin ng garden soil para prepare na maipatong yung ating bermuda. At habang nga guys nasa kalagitnaan ako ng aking pag-aayos ng lupa ay napagtanto ko na medyo may kahirapan din talaga ang pagsasaayos ng landscape o pag-aayos ng harapan ng ating bahay. So medyo masakit sa baywang kasi halos sa ilang oras nang nakaupo habang pinapatag yung mga lupa. At ito nga guys, after nating patagin yung ating garden soil na ipinatong sa buhangin na pangilalim natin, ay kailangan naman nating basain ng basang-basa ang lupa since summer ngayon masyado talagang mainit. At nang sa ganun ay makasurvive din ang ating itatanim na bermuda. So talagang basang-basa yan guys, ilang oras nating diniligan. Ang goal natin guys, kaya kailangan basang-basa ang lupa ay kailangan makapag-penetrate yung ating tubig hanggang sa kailaliman ng lupa at nang sa ganun ay hindi madaling matuyo yung lupa kapag tinaniman na natin ang bermuda. At ito nga guys, dahil medyo may mga napatag na tayo at nalagyan ng garden soil ay nag-start na rin ako maglatag ng bermuda at nang sa ganun ay maumpisa na rin ang paglalatag ng bermuda at matapos na rin ang ating proyektong ito. At habang naglalatag nga guys ako ng bermuda ay nararamdaman kong unti-unti nang sumasakit ang aking bayawang. Siguro dahil sa medyo may edad na rin tayo. So kaya natin to, go lang natin. At ito nga guys, awa ng Diyos, dumating na rin ang aking mga katulong at medyo malapad-lapad na rin ang aming nalalatagan ng bermuda. At walang humpay ang kadidilig namin dahil sa init ng araw. Habang naghihintay kami guys ng order namin pagkain ay nakasilong kami sa isang puno ng aratilis. So nakita namin na marami ng hinog kaya napagdesisyonan namin kumain muna nito at para medyo mabawasan din ang gutom. Sa inyo ba guys, kinakain din ba ang ganitong prutas? Ang tawag sa amin nito ay aratilis. Yung paborito kong kainin nung bata pa ako, kaya naman nung nakakita ako ng hinog na, walang humpay kong pinanguha at kinain ang bunga nito. Paki-comment naman guys kung ano tawag ng prutas na ito sa inyo at para malaman ko rin kung hanggang saan nakaabot ang aking video na ito. At pagkatapos nga guys na maghapong bakbakan, maghapong nakaupo, ay ito na ang resulta ng ating ginawang landscape. So ayan, naipwesto na ang mga bulaklak sa gilid. May mga itinanim din tayo dyan, mga kalamansi, meron ding mga orchids. So ayan, nakakawala talaga guys ng pagod kapag nakita mong maayos na ang naging resulta ng maghapon mong pinagpaguran. So bali guys, para makasurvive yung ating bermuda dahil nga napakainit ng panahon ngayon at kahit saan naman lugar ay talagang napakainit. So ang ating planning na pagdidilig dito ay kahit 10 beses sa isang araw para yung ating bermuda ay maalalayan ng tubig sa maghapon na napakainit. At hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood nyo.